Ito kasi mga Bicam, hindi rin nagsasalita. Matapos kayong gumawa ng gulo, ngayon, hindi kayo nagsasalita. Hirap magsalita, mabubuking. Mabubuking nga alin. Yung horse trading na nangyari dyan. Pero nagkakagulo na nga eh. Kaya sinasabi po namin rito, dahil sa marami ng gulo ngayon, bakit hindi nagsasalita itong Bicam? Sa kanila nang galing lahat yung issue na yan. Pinapaliwanag nyo, ano sabi nila? Kasi yung mga ibang agency, hindi naman lang ginagamit, so tinanggalan namin. Yun siguro yung ibig sabihin din nitong si Congressman na Party Representative Saldico, nabihira naman magsalita. Hindi ko alam kung naiintindihan niya yung budget process. Ang sinasabi niya, yung mga ahensya, may pera, hindi ginagamit, kaya hindi nila binigyan. O ipaliwanag nyo yung mga dinagdag sa DPWH na 288 billion. Okay. Ang hindi mapaliwanag kasi, 288 yung dinagdag sa DPWH, ang tinanggal lamang 26 billion. Ano nangyari doon sa 260 billion? Malakas ang ano? Ayun. Labi nito. Ha? Malakas ang labi nito. Napakalaki kasi nung siningit 288 billion yung in-increase ng DPWH. At hindi pa napapaliwanag hanggang ngayon ng Bicam kung saan magpupunta yung mga yon at bakit nila ginawa yun. At bakit doon lang sa Bicam nangyari? Kaya na nga naging issue itong biglang dinagdag sa DPWH. Na yan po ang paraan para magka-pera itong mga congressman at mga senador. Dahil doon sa projects na yon, meron silang taga. Yan ang sinasabi sa social media. Ngayon, yan daw yung kalakaran dyan. Hindi ba to fund sustainable national development plans sa kanilang mga region? Yun yung propagandistic line. Hindi yan ang proposal ng executive eh. Hindi ba? Kung talagang ganyan ang mga dahilan doon sa debate, nakita natin yan. Doon sa debate sa plenary, na kung talagang merong movement for more infrastructure, na talagang yan ang mainit na kagustuhan ng ating mga mambubuta, mga ports, mambabatas, mga ganyan. Industry. Dapat doon sa plenary, o doon sa committee hearing and everything, naglabasan lahat yan at yan talaga ang tawag ng panahon. Hindi. Nangyari yun sa Bicam so top secret At hanggang ngayon, hindi pa sinasabi. Pero talaga ang mainit pa rin na balita, parin Joel, ay yung budget. Okay. Nagpapaliwanag po ang Malacanang kung ano yung mga tinanggal. Ang sinasabi nila, karamihan daw po dyan, sa mga tinanggal, mahigit na 180 public works projects na merong nakalaan na pera dyan. Yung mga walang nakalaan, ang tinatawag doon yung unprogrammed, 15 lang yon na tinanggal. Pero malalaki yun. Kasi kung analyzein mo, ang natanggal lang po doon sa program. Yun yung idinagdag ng ng Bicam Committee. Yung Bicam Committee, dinagdagan po ng 288 billion pesos. Yung mga programmed projects ng DPWH. Pero ang bulk o mas malaking bahagi ng tinanggal ng presidente, ng veto ng presidente, nandoon po sa program. Kaya sinasabi ng mga kritiko ng Pangulo, nandun pa din yung pork. Kasi yun po daw ang paggagalingan. Kaya naging bloated yung budget. Yun ang paggagalingan ng pork. Okay? Sabi po ng bagong paliwanag, puro flood control daw po yan. Yung mahilig nating banggitin. 26 billion na mga flood control. Okay? Yun daw yung mga pinagtatanggal. Ito yung mga piecemeal projects ng kanya-kanya ng mga sa region Ayan. Yan po yung mga flood control na yan. Kung 26 billion, puro flood control. Malaki-laking pera dito. Yun lang ang tinanggal ng presidente. Ano pa yung mga na-retain? Yun ang hindi pa napapaliwanag dito, pare. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang kritisismo o ang banat. Na cosmetic lang yung ganun. Kasi hindi napapaliwanag. Ano ba yung idinagdag ng Bicam? Ito kasi mga Bicam hindi rin nagsasalita matapos kayong gumawa ng gulo, ngayon, hindi kayo nagsasalita. Sino ba dapat na magsalita dyan kaya? Sino ba? Mahirap magsalita, mabubuking. Mabubuking nga alin. Yung horse trading na nangyari dyan.
Pero nagkakagulo na nga eh. Ayan, ang nababanatan ng presidente, bakit yan lang ang na-veto mo? Di magpaliwanag ano ba yung mga dinagdag nyo na 288 billion dyan sa budget ng DPWH. Di ba? Yun po pa rin ang ibig sabihin ng issue. Although maganda na yung ginawa ng presidente, meron siya tinanggal na 26 billion worth of flood control projects. Yan po yung ngayon, bagong term o bagong idiom. Para sabihin, mapupunta yan sa pork barrel, yung flood control. Ano pa ba yung iba? Well, 12 programs were placed under conditional implementation. Ano yun? Kasama dito yung ayuda sa kapos ang kita program or AKAP. Okay. Payapa at masaganang pamayanan program or pamana. Mga ganyan. Kino-compute ko kasi yung mga tinanggalan. Ang mga tinanggalan po ng mga malalaki, ang DepEd, yung subsidy sa PhilHealth, at saka yung allocation sa 4Ps. Aabot po yun ng mga, excuse me, 180 billion. Okay? Pero ang idinagdag kasi sa DPWH ay 288 billion. Ngayon, saan meron pa tayo hinahanap na 100 billion? Nasaan nila kinuha yun? Okay? Ang main issue po rito kasi, yun nangyari doon sa BICAM. Nung nagdagdag sila ng 288 billion pesos sa budget ng DPWH. Kaya nga sinasabi noon, mas lalaki na ang budget ng DPWH kaysa education. Okay. Pero paliwanag po ng administrasyon, yung education, pag pinagsama-sama mo lahat, mas malaki. Mas malaki pa rin kaysa sa... Ito, siya pa rin ng lion's share of the budget. Dahil may tinanggal na 26 billion. Pero kung hindi tinanggal yun, mas malaki pa rin yung DPWH. You cannot claim that. And therefore, may mali pa rin yung BICAM. Kaya sinasabi po namin rito, dahil sa marami ng gulo ngayon, bakit hindi nagsasalita itong BICAM? Sa kanila nang galing lahat yung issue na yan. Okay? Ang nangyari din pare, explanation ng mga congressman natin, fiscal discipline. Yung mga hindi gumagamit ng kanilang budget noong 2024, 2023, ay tinanggalan nila. Pero ililipat mo sa DPWH. Infrastructure pare, kailangan. Di wag na lang gastusin dahil lang total uutang tayo ng almost 2 trillion. Paano naman para matustusan yung budget. Paano naman kami? Hindi na, ibig sabihin, napakalabo explanation. No? Taon-taon naman, marami diyang agency na hindi ginagamit yung kanilang. Ibig sabihin, ano yun? Masyado malabo explanation. Hindi ba? Sino nag-explain? Si pangalan nila Saldico? Saldico. Yung sa yung naniniwala. Bicol yung Bicol ako. Bicol. Naniniwala ka ba doon? Ganun din si Senadora Grace Poe dahil sinangayunan sila ng ng BICAM nga ng mga senador Aha. Meron din sila. Ipaliwanag niyo po yung dinagdag sa DPWH, malayo pa rin sa tumbok eh. Pinapaliwanag nyo, ano sabi nila? Kasi yung mga ibang agency, hindi naman lang ginagamit, so tinanggalan namin. O ipaliwanag nyo yung mga dinagdag sa DPWH na 288 billion. Okay. Ang mga na-veto po ay mga mga flood control, public works, 180 public works. So, ibig sabihin niya, piecemeal yan, kung ganyan kadami. Yung 26 billion, hindi ba? Ibig sabihin po, yung mga na-veto na yun, mga, siguro, drainage sa sidewalk. Ganun ba yan? At mga iba-ibang region, Metro Manila, Ilocos, Cagayan. Sino-sino pa mga congressman dito? Metro Manila, Ilocos. Yan, sino ba mga congressman dyan? Cagayan. Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa. Merong Davao. Mindanao. Caraga Regions, Northern Mindanao. Tapos, Eastern Visayas, Western Visayas. Bicol. Wala sa Central Visayas. Walang tinanggal doon. O baka walang nagsingit doon. Walang nagsingit na congressman ba doon? Meron. Tingin mo. Meron din yan. Sleight of hand yan. Ang kinikriticize pa po, sinasabi, bakit naman presidente tinanggalan pa yung flood control? Baha nga ng baha dito. Hindi nga po ang paliwanag dyan, yung mga flood control projects na yan, suspect na lang yan, flood control on paper. Pero ang suspicion dyan po gagamitin lamang yung para kumita.
Yung flood control projects na yan. Ngayon, doon sa mga unprogrammed appropriations, doon marami. Kasi yun mahigit ano yun. Hindi lang ano yun. May WHO. health facilities, enhancement program, social welfare and development, higher education and technical vocal education. Yun. Okay, billion. Rice Competitive Enhancement Fund. Unprogrammed. Ba't mo RCEF to, di ba? Para sa magsasakatwa. Hindi, unprogrammed naman yan ano yan depende kung magkakaroon ng pera Okay. Tapos may mga conditional implementation. Okay. Yung conditional implementation po, AKAP. Tapos yung pamana. Maraming ganun So, yan po yung paliwanag ngayon ng palasyo. Pero meron pa rin nagsasabing Itong paliwanag ito, by the way, babasahin mo, para nakikita, projecting the image na hinimay talaga rin nila. Over marami week. Pero ano pa rin, malaki pa rin. Ang hindi mapaliwanag kasi 288 yung dinagdag sa DPWH at tinanggal lamang 26 billion. Ano nangyari doon sa 260 billion? Malakas. Labi nito. Ha? Malakas ang labi nito. Napakalaki kasi nung siningit 288 billion yung in-increase ng DPWH. At hindi pa napapaliwanag hanggang ngayon ng BICAM kung saan magpupunta yung mga yon at bakit nila ginawa yun. At bakit doon lang sa BICAM nangyari. Yan po yung malaking issue, yung pagbawas sa DepEd, doon sa computer program. Sa akin, ano yun issue yun, okay. Pero hindi po yun ang kagulat-gulat dito sa nangyari dito sa ating budget for 2025. Kasi nga, may explanation. Meron naman kayong natitirang pera pa. Yun siguro yung ibig sabihin din nitong si Congressman Party Representative Saldico. Nabihira naman magsalita. Hindi ko alam kung naiintindihan niya yung budget process. Ang sinasabi niya, yung mga ahensya, may pera, hindi ginagamit, kaya hindi nila binigyan. Yan po siguro yung ibig sabihin doon sa DepEd. Yung PhilHealth, gano'n. Pero ang PhilHealth, ibang kaso yan. Dahil ang PhilHealth, kailangan po ng reserve funds talaga yan. Dahil insurance company yan Ngayon, hindi mo pwede sabihin, hindi namin kayo bibigyan ng subsidy kasi meron pa kayong reserve funds. Aba! Diba? Ang problema doon, nasa batas yun tapos yung 4Ps. Malaki-laki din yung tinanggal sa 4Ps. Wala pong paliwanag din doon. Ano yun? Nilipat sa AKAP. I don't know. Yang tatlong mga binawasan na kasi na yan, aabot sa 180 billion. Sa kinuha pa yung iba na increase ng DPWH.